Malindog, mapangahas, at mapusok. Siya ang singer, dancer, modelo, at ngayon, online sex instructor na kontrobersyal at walang kakieme-kieme sa kanyang sexualidad. Ito na, mga bayaw, ang mainit, napakainit na panayam kay Miss Mocha Uson. Hindi naman na-skandalo yung mga Cambodian sa performance niyo. Medyo Buddhist country yun eh. Naku, kasi yung mga tao doon from different countries din. A party for Tobago Company. Diba? So doon lang sila parang nag-convention. Pero alam mo ba, sinasabi na mataas to yung AIDS rate among the monks sa Cambodia. Talaga? Monks yan who forswore flesh and... Oo, sila talaga. Pero weird, di ba? Ewan ko, yung mga monks marunong sila mag-party siguro. Uy, mga bayaw! Andiyan pala kayo. Welcome sa isang episode ng Wasak. At syempre ngayong gabi, meron tayong espesyal na bisita. Malamang, kilala niyo na to. Kung hindi niyo ito kilala, hindi kayo tunay na lalaki. Wala akong pinag-usapan. Walang iba kundi ang ating napaka-talented na singer, dancer, at of course, ang daming pwedeng itawag dito eh. Pero ang nag-iisang Miss Mocha Uson. Magandang gabi, Mocha. Hello, Lord. Maraming salamat. Alam ko, busy ka ngayon. Diba? Excited nga ako na makita kita eh. Hilig naman ako. After this, tatakbo ka pa sa isang show, I heard. Quickie ba? Quickie? Ay, hindi pwede sa akin yung mga ganyan. Bakit naman? Sana mas matagal, mas maganda. Ang tunay mong pangalan ay Margo. Paano ka naging Mocha? Kasi ang totoo talagang naunang pangalan na binigay sa akin ng mga magulang ko, yung Mocha. Kasi nung pinanganak ako, sobrang itim ko. Tapos, yung mother kong puti. Doon yung father ko medyo kayo mangki. Tapos yung mga friends ng parents ko, bumisita, nagbigay ng mga regalo. Puro mocha flavor, mocha cake, mocha roll, mocha ice cream. So talagang Mocha yung pangalan. Bakit daw kaya Mocha yung mga nire-regalo nila? Nagkataon lang talaga, oo. So talaga sigurong meant to be na maging Mocha ako. Ikaw ay lumaki sa Pangasinan. Dagupan City. Dagupan City. Kamusta doon nung ikaw lumalaki? Ayun, palagi ako nasa beach. Kasi wala namang gimikan doon. So, lagi ako nag-swimming sa beach, which is only mga 10 minutes away from the town proper. Kaya yun, sobrang itim ko talaga. Ang mother mo naman ay isang doktora. And we heard, gusto niya raw na sumunod ka sa kanyang footsteps. What happened? Noong una naman, pinagbigyan ko. Nag-medtech ako, tinapos ko yung medtech, BS medtech, 4 years yun, sa UST. Tapos... UST ka pala. Oo. And then, tinuloy ko pa rin sa med proper till 2nd year. Kaya lang, noong time na yun, talagang hindi na ako masaya. So, sinabi ko sa mga magulang ko na gusto ko talaga magpanda. So, 2 years ka ng medical school? Oo. So, kaya pala marami kang alam tungkol sa mga parte ng katawan? Oo, marami. Yung mga reproductive system, G-spot, yung mga ganun. Kaya may konti akong kalaman. At which stage sa buhay mo, ikaw ay naging liberal? Liberal yung, as in, liberated. Medyo, sabihin natin, open-minded about your sexuality. Kasi, nung mga 2 years ago yata, may kumalat ng mga photos sa isang tabloid na nakikipaghalikan ako sa kapwa ko babae, yung mga Mocha girls. Stolen photos yun eh. Tapos sabi, tomboy daw ako. Okay. Sabi ko, instead na sabihan nila ako na tomboy ako, sila yung magde-decide kung ano yung sexualidad ko. Sabihin ko na lang kung ano talaga ako. And I'm bisexual. Bisexual. Hindi ako tomboy. Ibig sabihin ng bisexual, nagkakagusto ako sa babae at saka sa lalaki. So, pwedeng AC, pwedeng DC. Ganyan. Siguro sa term na gano'n, AC/DC, matagal na yata kasi yung term. Pero, equal lang ba yun? Pareho sa babae, pareho sa lalaki? Or parang may isang... Alam mo, swerte mo ngayon kasi ngayon, nagdanasa ako sa lalaki. Okay. Kasi may time naman na babae ang pinagdanasahan ko. So ngayon, lalaki ang... So, seasonal, medyo seasonal. Medyo. Pantasyahan ko ay si Attorney Mike Templo. At ang hinahanap po ba sa isang babae at sa isang lalaking katangian ay halos pareho rin ba? Isa lang ang hinahanap ko, open-minded. Open-minded na. Yung nga tinatawag ko sa mga kaibigan ko sa Twitter, Facebook, open-minded, O-peeps, orgasm. Okay. Ito, mukhang open-minded ka naman to. Si Jun sa Baliton. Sobrang open na open ang kanyang mind. Idol ko po kayo eh. Pinapalo ko po kayo sa Twitter. Ay, wow, salamat. Sige po, papipirma na lang ako mamaya. Jun, nag-uusap kami. Sorry Fan ako eh. Fan ako Ano ba yung mga dala mo? Ito, yung cover sa isang magazine. Ay!
Oo. Ay, ang ganda niya. Oh. Ito Maganda nga yata siya, yung no? pinaka-latest nila ngayon eh. Calendar. Yung Mocha Girls Calendar. Bakit wala ako niyan? Ito si May. Hmm? Ibigan niya Di to ba si May. na-meet ko si May? Na-meet ko si May, oo. Oo. Maraming natutuwa kay May. Oo, no. Kasama na rin maraming mga bayaw natin dyan. So seasonal din pala, no? Parang minsan Oo, babae, minsan lalaki, minsan sabay. Mhm. Ah. At ano nagtitrigger nito mga ganitong mga desires? Emosyon? Oo. Ano kasi, mula bata pa ako, ganun na yung nararamdaman ko. Actually, ang pinakaunang experience ko sa babae. Ah, ganun. Oo. Kami rin. Sa Buti naman babae. hindi sa lalaki. Bakit ano masama? Wala. Ayan. Sarap to, crispy. Tenga. Oh, tikman mo to. Sige. Ikaw ba nagda-diet ka? Oo. Ang sexy-sexy mo talaga. Uy, eh. talaga. Thank you, Parang mas sumexy ka kaysa nung huli ka namin nakita. Oh, salamat. Sobrang Kasi ako sexy ka. makain. Patingin naman ang damit mo ngayon. Pwede ba tayo tumayo? Tatayo ako? Oo, Sige. pwede. Okay lang ba? Oh, yan. Wow. Hindi Grabe, tinatawag ah. na mga Ang tangkad panty mo pala. shorts. Anong tawag sa ganyang forma mo? Ito, mocha girl Mocha girl. na Hindi ko forma. mas maganda yan pag medyo punit-punit. Yung Punit na fishnet nga. Puso stock. ngayon, Hindi, di ba? yung stockings. Yung stockings. Oo nga, kasi pag nasa stage kasi kami, di ba, medyo tumutuwad kami, gano'n. Ganyan, no? So, maraming kumukuha ng pictures. Ah. Kaya protection din yan. Maraming binibenta yan ng shorts nakalagay mismo sa ano. Ah, talaga ikaw gumagawa. Kaya may line ka na, may clothing line ka na. Magkakaroon ba na? Wow. Ang ganda nun ah. Ano yung pakiramdam na papasok ka sa isang, or akyat ka sa stage, o papasok ka sa isang room, na alam mong halos lahat ng kalalakihan doon ay pinagnanasahan ka? Yun yung pinaka-masarap na feeling. Kasi parang may connection eh. Kapag nagsasalita ako sa tao, parang may connection na, uy, pinagnanasahan kita. Tapos ako rin, parang nakakonek ako sa kanila na, yan, pagpatuloy niya yan, gusto ko yan. Ganun. Gusto ko malaman ko ano yung nasa utak nila eh. Okay, granted sa lalaki, expected na yon. Pero minsan ba sa babae, nakakaramdam ka na kunyari, meron sa isang kwarto, mga babae na alam mong iba yung pagtingin sa'yo, kahit hindi sila tomboy. Oo. Alam mo ano, sa shows nga namin, mas maraming babaeng pumupunta. Sila yung pumupunta sa stage, umakit sa stage, nanghingi ng kiss. Mukha pa kiss naman sa lips. Yun yung mahirap tanggihan eh. Mas na-appreciate ko yung babae yung nagkakagusto o kaya may pagnanasa sa akin. Kasi malaking bagay yun eh. For a girl to admire another May, girl. yan, may totoo mga yan. lalaki din ba nang hihingi ng kiss? Oo, meron din. Talaga? Oo. Pero Ako ba pwede bang makahingi ng kiss? Ngayon na? Kahit mamaya na lang. Kahit mamaya na lang. Makain ka. Medyo iba yung amoy ng tenga. Oo nga, ganun pala, no? Very controversial talaga nung una kang, well, I guess one of the few times in Philippine media na nakakita sila ng dalawang babae naghahalikan openly. Sa tingin mo ba that triggered a lot of, uy, pwede pala yon na kunyari sa mga part ng babae na pwede pala mangyari na parang matagal na lang gustong gawin, nahihiya lang sila because conservative yung society. Oo. Kasi normal lang talaga yun eh. Normal lang na magkagusto ka sa kapwa mo babae. Okay. Kaya lang hindi siya ngayon normal kasi hindi napapag-usapan. Yung tabu nga na tinatawag. Pero normal yun. Walang mali doon. Saka parang masarap tingnan yung dalawang babae naghahalikan. Oo mga bayaw, ako si Bart. Ngayon, tuturuan ko kayo maging isang tunay na lalaki. Dito lang sa Bentley Bart. Oo, tol. O mga bayaw, yung siguradong walang tagas ang dapat ginagawa dyan, ha? Kasi baka may mga tulo dyan. Ako, yari tayo sa may-ari nito, ha? Kaya kailangan maigpit na ito. Itong makina nito, bet ko. Kasi kahit maliit siya, malakas ang hatak nito. At kahit siksikan kami sa loob, kayang-kaya kami nito. Di ba mga bayaw? Oo. O ayusin natin to. Tulungan niyo ako mga tol. Ayan na, ayan na. Itong wiper motor na to, bet ko. Kasi kapag umuulan, safety kami dito mga bayaw ko. Kahit saan kami pumunta, katulad ng F, Gigolo, Adonis, Mankind, at Fahrenheit mga tol, di ba? Kaya ayusin natin ito sa akin na to. Ngayon na. Sige pa, sige pa. Oh, itong jack na to, bet ko. Nakakalaki ng muscle kaya ito. Itong jack na to, konting bomba lang, umaangat na. At okay to, para makisilip natin ang ilalim ng sasakyan. Diba mga bayaw? Tara, pasok natin to. Pasok na. At yan mga bayaw, yan ang bet na bagay sa inyo para kayo maging isang tunay na lalaki. Ito lang sa Bet ni Bart. Tara mga bayaw. Tara.
dito tayo. Sige pa, sige pa. Naniniwala ka ba na sa Pilipinas daw, maraming nagpapaka-liberated, Oo. pero conservative pa rin? Talaga? Paano? Ako may impression ako na conservative ka pa rin deep inside. Totoo yun. Conservative ako, may mga inhibitions pa rin ako. Mhm. Hindi porket gusto kita, nakikipag-sex ako sa'yo ngayon na kahit gusto ko. Ah, ganun? Maghintay ako ng mga 2 araw, 3 araw. Kasi alam mo yun, meron pa rin ako, syempre gusto ko pa rin makilala yung tao. Hindi ako Okay. nakikipag one night stand. Mhm. Gusto ko siguro Hindi porket may pangalawa, pangatlong chemistry gabi. agad, ganun agad, Oo, di ba? hindi ganun. Tapos Kumbaga, gusto mo rin nililigawan kang konti. Ano? diba, kahit na gusto kitang anuhin ngayon, pinipigilan ko yung sarili ko kasi may pagka-conservative pa rin. So, pinopromote niya yung safe sex? Oo, dapat Promote lang niya naman. yung safe sex. Safe yung ano. Ikaw talaga nagsimula ka bilang musician, di ba? Parang ikaw. Medyo, oo. Diba? Pero dati tumatanggap din ako ng labaga. Yeah. So, nag-start ka sa banda talaga. Ano yung career path mo ba nun? Na-imagine mo ba yung sarili mo nun na mapupunta ka sa ganitong stage? Hindi, kasi I started singing in a band nung nasa college pa ako. So, sa umaga, nag-aaral ako, sa gabi, nagbabanda. Yun lang ang kasiyahan ko eh, tumutugtog kasama ng banda. Anong mga tugtugan nyo nun? Rock, maniwala ka rock. Kasi yung sigawan Pop rock, talaga. Oo, Yeah. pop, Tulad kasi ng mga ano? kalalaki kasama ko eh. Bon Jovi, gano'n. Hindi naman. Yung mga, paborito kasi nung kabanda ko noon, mga classic na Van Halen. Ah, saya yun. Pero wala namang yan ang vocals yun, di ba? Meron. Tsaka yung mga rock na, ano, yung mga uso noon na, ayun. Mm. Pero, syempre, kailangan ko rin mag-aral ng mga pop. Kasi nga, yun yung gusto ng tao. Mm. Doon nagsimula yung music ko. Ang influence ko talaga rock, hip-hop, nag-evolve sa dance and pop, alternative. Tapos, kailan lumabas ito? Yung Mocha as the sexual icon. Sex guru, parang gano'n. Wow naman. Kasi nga, nung pinakita nga niya yung magazine, di ba? Yung Maxim. Nung nag-cover ako doon, I was also invited to contribute bilang photo blogger. Yes. Doon ako naglalagay ng mga pictures ko, yung mga ginagawa ko everyday. Tapos, nung nawala yun, mga 6 issues din kasi ganyan, nawala yung magazine, pinagpatuloy ko yung blog ko, yung photo blog sa internet, yung mocha.com.ph. It's all about great safe sex education. Grabe rin yung nagawa para sa'yo ng internet, ano? Kasi ang dami-dami mong ginagawa ngayon na hindi makakalusot sa telebisyon. Actually, yun nga eh. Kaya nga masaya ako na may internet. Kasi parang hindi pa handa yung TV sa akin. Correct. Oh. Pero natutuwa ako na mas maraming nasa internet kasi sa TV. So doon ko na-express yung tunay na ako. Tulad ng ibang tao din. Pero naban kayo doon sa isang, di ba? Ustream? Oo, naban kayo doon, di Hanggang ba? ngayon, blacklisted ako Talaga? tsaka si May sa Ustream. Kaya nga, buti na lang, kinuha kami ng isang Pinoy online TV show na doon na lang gawin yung pag-i-stream namin, yung Flippish.com. Every Tuesday naman yun, 10 to 11:30 p.m. Para siyang Mocha Vlog Live. Pag-usapan natin yung mga instructional videos mo. Oh, anong favorite mo? Hindi mo yata pinapanood eh. Paano mo iniisip yung mga yan? Kasi parang very naughty sila, but very artfully presented. Oh, thank you naman. Kunyari, yung pagbibigay ng ng oral na kaligayahan. Gaano mo katagal bini-brainstorm yun or parang off the cuff lang ba yun? Una kasi, Spontaneous, gano'n? una kasi binabasa ko muna yung mga email ng mga followers ko. Ito yung problema ng girl. Gusto daw niya mapaligay yung boyfriend niya. Kaya lang hindi nga raw siya marunong bigay nung... Ang hirap isipin, in this day and age, na available naman pornography sa halos lahat ng aspekto, Pero- may mga hindi pa rin marunong Alam mo mag-ganon. bakit? Kasi iba naman yung pornography eh. Yung pornography, iba yung sa real life. What works in pornography, yung mga porn, it doesn't really work Okay. dun sa totoong ginagawa. Kasi sa porno, puro lalaki lang naman nasisiyahan dun eh. Dapat, Di ako yung babae di ako nakarelate Sa Paki-explain porno ko kasi further. puro yung lalaki lang nasisiyahan. Pero sa vlog ko, tinuturoan namin kung paano mapapaligaya both partners. Okay. So, may napapanood ako sa National Geographic. Ano Parang ba yun? tinitest nila yung orgasm. Tapos parang pinasok ko na sa parang CT scan yung isang babae. Tapos nag-iisip lang Habang siya. nag-orgasm? Tapos nag-iisip lang siya. Tapos parang in 10 minutes siya, inurasan na, nag-orgasm yung babae sa pag-iisip lang. Iniwala ka ba doon? Opo, ang orgasm sa babae, more on yung mental na hindi porket
sex tayo, mag-orgasm yung girl, kailangan may mental connection, merong attraction. May babae nga akong nag-email sa akin na ginawa ko na lahat, hindi ako nag-orgasm, sabi niya. Sa tingin ko, it's because hindi niya gusto yung guy. Kasi Or diba, kulang siya sa imagination. Iyon, kailangan may connection. At least gusto niya yung guy. So talagang nasa mental aspect din. Kaya yung foreplay minsan, hindi lang siya physical eh. Hindi. Diba? Minsan yung sa usap, mga Usap ganyan. din. Talk dirty, yung mga, siguro magaling ka dyan, di ba? Lord, nag-doktor pala siya, Lord. Oo, nag-med school siya ng 2 Nag-med years. school siya ng 2 years. So, At ano siya, uste. Schoolmate ko. Bakit hindi kita nakita nun? Kasi conservative talaga ako noon. Kaya So, nung college ka, pag nakita ka namin, hindi namin akalain Hindi, na, hindi talaga. wow. Pero, hindi pa siya mukhang hipag material nun. kung medtech ka, naka-white ka nun. all white, tapos sa main building. Iba dating mo nun kung naka-all white. Paborito mo yung mga nakaputi, di ba? Ikaw din naman eh. Ako, Diba? Sa tingin mo, ano yung number 1 problems ng mga Filipinas in terms of sex? Sa tingin ko, ang problema natin, At bakit hindi sila nag-orgasm? Well, number 1, kasi sinasabi ng mga pare na masama ang sex. Okay. So deep inside, naka-lodge pa rin yung mentality na yun. Na masama ang sex, Okay. na madumi ang sex. Yung orgasm is normal. Kaya lang nagiging mali. Kasi yun yung sinasabi ng mga religious natin leaders na mali yan. banggit niya yung pare. Oo. Kaya tuloy yung mga bata, instead na magtanong, nag-eksperimento sila on their own. Tapos Walang kung saan-saan guidance. napupunta. Oo. Kasi walang gabay. Walang gabay. Nabanggit niya yung pare, religious ka ba? Oo, religious ako. Dadasal ako. Hanggang ngayon. Ay, hindi, June. I think the more proper term is spiritual. Iba yung Spiritual. religious, iba yung spiritual. Tama. Tsaka, Spiritual. parang may pastor yata kayo sa papamilya niyo. Parang gano'n. Wala, wala. Ay, yung mga ano ko yun, mga tito-titohan, tita-tita. Oh Lord, Oh, parang Jun. hindi ka mapakali dyan ah. Hindi ko alam kakainin ko eh. Pwede, dami-dami pwedeng pulutan, no? Ayoko na ng karne. Gusto ko seafood eh. Seafood. Oo. Meron namang tilapia, meron pang bangus. Oo nga eh. Ibang seafood gusto ko eh. Isda. Isda na pambayaw. Isda na pangbayaw, meron ba ng isda Meron, pangbayaw? meron. Oh. Hito. Hito? Paano naman naging pambayaw yung hito? Bayaw na bayaw ng isda yung hito dahil may bigote yung hito, pare. Parang ako, bayaw na bayaw. Oh, mukha ka nga hito eh. Sige, may hito ba tayo dito? Meron, pero Oh. medyo komplikado lutuin eh. Yan ang problema ko eh. Di tumawag tayo ng isang bayaw na may alam dyan. Magaling ba yung bayaw na yan? Magaling yung bayaw na yan. Sige, Bas! tawagin natin. Eto si Bas. Kaibigan ko to Bas. pare, sa loob pa lang. Kaibigan ko na to. Bakit Bas pangalan mo, Tol? Galing tayo sa loob eh. Kaya ganun. Okay. Oh, Teka. bayaw, paano ba natin gagawin Bas, yan? mahirap ba magluto ng hito? Hindi naman, madali lang. Sige, pakita mo sa amin. Ganito, pag ganun na. Huli muna natin ito. Ay, ito yung hito to. Ayan. Ayan, oh. Ay! Wow, grabe yan, ah. Oh, tapos ano pwede natin gawin dyan? Pagkatapos yan. Bas! Uy, Papaluin natin. di ba Di ba kawawa masama naman? yan? Bas, may pamilya yata yan, Bas eh. Nakapagpaalam na. Kapag paalam na. Ganun? Okay, pagkatapos Yosi pa. yan, Tinatanggal ko yung hasang. asang para yan, asang. malinis. Okay. Oy, mga bayaw. Welcome pala sa isang episode ng Pwe o Pulutang Wasak Special. Okay. Yan, swabing-swabe to. Swabing-swabe yan. Yan, pinapakita natin mga bayaw sa kabubukas ng mga telebisyon paano magluto ng inihaw na hito. Okay. Grilled hito. Ito ay Ito bang mga to? tunay na pulutang pambayaw. Okay, tapos... Kutsilyo pa. Yan. Iwan natin ng kunti. Bas, magkano isang order ng ganyan dito sa Kukus, Bas? 200 kasi. Ito ba, sigurado tayong sariwang-sariwa talaga to kasi nakita natin kanina, nagdadasal pa siya. Bayaw lang pwede magluto ng hito, Tol. Yan mo, may bigote pa, oh. Galing mo humimas, Bas, ah. Oo, sanay na tayo. Basta yung masarap. Pagkatapos Pwede yan, yan. ano gagawin natin dyan? Sasalangan natin dito. Iihaw na lang yan, Bas. Sasalang na natin dyan. Oh. Mapalag pa yata yan, Bas, eh. Pwede pa yan tumalon-talon dyan. Pwede pa. Kawawa naman, no? May sa demonyo yata yan. Zombie na yata yung ano na yan, eh. Bas, mga gaano katagal lutuin yan? Kalahating oras. Kalahating oras. Kalahating oras. Ayan, kita natin, oh. Kumukuluntoy na konti yung ano. Yan, Alam mo, Lord, yung paggawa ng hito, pagluluto ng hito, dapat tamang-tama lang yung luto niya kasi may mga hito na madugo-dugo pa eh, di ba? Ah, ganon. Oo. Masarap ba yan sa alak? Masarap na masarap yan. Swabing-swabe yan. Ikaw ba pag umiinom ka, gusto mo yan yung pulutan? Oo, napakasarap ng pulutan ito. Bayaw, Bas, minsan ba, pwede ba ito malagyan ng mga kamatis, sibuyas sa loob? Mga Pwede ganyan. rin. Pwede rin. Pwede. Oo. Ba't ngayon wala tayong nilagay ngayon? Mamadali tayo, yaw. Madali kayo sir eh. Walang kaliskis, walang hito. Akala ko may kaliskis, ano. Saan ba nanguhuli hito?
Di ba sinasabi nila sa mga sementeryo daw, maraming Nicho, di ba? ganyan? Sa nicho. Tsaka nung undoy, pare, dami ko nakitang hito Hito? sa kalye. Ah, ganun ba? Parang naawa ko sa hito, tol. Ay, ganun talaga, tol. Pagkain lang siya eh. Oh, ayan, ayan na, oh. Luto muna. Ganda na. Mukhang hindi na siya nakakaawa tingnan mula kanina. Tsaka parang crunchy na siya eh. no? Yan ang importante sa hito. Kasi, di ba, medyo nanggagaling nga yan sa mga sementeryo, di ba? Oo. Kaya dapat tostado yan, mga bayaw. Tostado Ayan, yan. nakita nyo. Tikman na natin yan, Lord. Gusto ko na tikman. Pero bago natin yan tikman, dapat may sausawan tayo Oo, para gawa tayo masarap. sa usawan, tol. Oo. Okay. Bayaw, masarap to sa Kalamansi kalamansi. at saka sili. Sili. At toyo. Ayan ha. Ito, iniyaw na hito. Swabing-swabe yan. Pero kailangan mo ng bayaw na kukuha sa tangke at bayaw na kakatay sa kanya. Dahil medyo pumapalag, tol. Pumapalag, Yung hito. oh. Bayaw na isda nga eh. So dapat, bukod doon sa may bayaw na papatay dyan, Aha. dapat meron dito yung bayaw na taga-tikim. Hindi ba pwedeng tayo na lang yan? Hindi, may bayaw ako kasama eh. Sino naman Tawagin to? ko lang sandali yung bayaw ko. Ang dami mong bayaw ah. Sandali lang ha. Bayaw, Hmm. tikman mo naman yung niluto namin ni Lord. Teka, sino to? Ito yung bayaw ko. Bayaw mo ba yan? Oo. Ano ba to? Yan yung hito, yaw. Alam mo, napakasarap niyan. Ha? Napakasustansya. Aha. Oh, anong At makukuha saka natin yan, dyan? pampahaba ng buhay. O, teka na. Kaya mo kamayan, mainit yan. May tinidor Kinakamay naman. mo. Ayan ang bayaw, kinakamay. Bayaw, yan. Oo, Nakakamayan. kinakamayan. Wow. Champion, bayaw. Ganyan. Sarap. Malutong yung balat. So yan ha, isa na naman ang kabanata ng ating pulutang wasak espesyal o Kwe. inihaw na hito ng tunay na pulutan ng mga bayaw. Dito lang yan sa... Wasak TV. Okay. Tara, kaya na tayo. Okay. Ano yung pinakamalalang backlash na nakuha mo yung sa ginagawa mo? Alam mo kasi ano eh, syempre andyan yung mga haters. Mm-hmm. Kaya lang sabi ko, kahit naman na hindi ako ganito, there will still be people who will hate me. Mhm. So, ako, sabi ko, mas mabuting magpakatotoo na lang ako para kahit na hindi nila ako gusto, at least gusto ko yung sarili ko. I'm sure sa initial stages ng ginagawa mo, nakakarinig ka ng mga masasakit talagang mga salita. Sobra, ang baba ng tingin. Kumbaga, dahil ba mahilig ka sa sex, Hindi, malibog. pokpok ka Sabihin na. natin Hindi, ganito yan eh. Dahil ba, di ba may ganong pinauso ni Vice, di ba? Sabi niya, para sa akin ito, dahil ba mahilig ka sa sex, pokpok ka na, di ba pwedeng malibog ka muna? Yun, so, yun yung mga natatanggap ko na parang, ang laswa mo, pokpok ka, hindi ako nagpapabayad for sex. Ang isa rin problema minsan kasi sa ganyan, Mocha, is parang kung pina-follow ka nila, nakikita nila yung Mocha as yung the media persona, hindi ba pag nakita ka nila in person, baka isipin na or makasalubong ka nila sa mall, parang Mocha, sex tayo ngayon. Hindi ka ba nakakuha ng mga ganun? Hindi eh. Pero kung sabihin nila, di, hi, hello, ngantian. Pero ngayon, parang, ang nakakakuha kong interaction sa kanila, parang natutuwa sila, lalo na yung mga kabataan, kasi they have someone na matatanungan nila tungkol sa sexualidad nila. So parang iba eh, it's the other way around. Parang natutuwa sila na may ganitong tao na pwede kong pagsabihan ng sex problem or sex questions. Kasi noon, ang standards natin sa ganyan is Dr. Margie Holmes. Eh medyo malayo naman ang itsura ni mga kay Margie Holmes, Kahit di ba? nakikinig ka nga lang kay Margie Holmes, kahit pumikit ka lang, okay na. no? Si boy, iba naman yun. Hindi, I mean yung pagkukwento niya. Hindi, yun naman ang clinical naman. No, clinical nga na, ano. Ibig sabihin, hindi ba maganda na parang in terms of mga sexual advice, may ganito tayong kagandang binibini na nagde-dispense sa mga ganyan. Pero ibig sabihin, kung i-rate mo yung sarili mo ngayon as sex expert, parang, do you think you know all there is to know about sex? Ano kasi, I don't see myself as a sex expert or sexpert. Kaya ako lang natututunan ng mga bagay nito is because of my blog. Okay. Ini-email ako, tapos doon ko na babasa yung mga experiences nila, tapos sinishare ko yung experiences ko. So, it's more of a learning process, exchange of knowledge. Kaya, it's a journey eh, of sex. Hindi siya natatapos eh, parang life is a journey. Sex is also a journey, walang Yes. katapusan yun. So, it's a continuous process of learning. Oh, napaisip ako doon Mahaba pa biyahe natin, Jun. Ha? Totoo ba yan? Alin yung damit ko? Hindi. Yung... Oo naman! Totoo yan? Oo. Kasi may nabalitaan ako na parang meron ka nang ina-advocate ko sa breast cancer. Oo, very active ako sa, to increase breast cancer awareness in women. Kasi nga yung mom ko, At she's ultimo yung, stricken with breast cancer. yung breast inspection video na dapat ay instructional at health-oriented ay medyo binigyan ng mali siya ng marami. Talaga.
Eh, pero iba naman kasi dating talaga. At hindi ko sila masisisi. Okay lang naman yun. At least nakuha yung awareness, di ba? Alam mo ba, dapat nga yung mga boyfriend, familiar sa boobs ng girlfriend nila, sa nipple, sa kulay, sa size, kung may humps or Bakit? lumps. Kasi para makita kung may pagbabago abnormalidad, pwedeng senyalis yun na may cyst, tumor, or breast cancer. Kaya kailangan patingin ka agad sa doktor yun. Ang alam ko lang dyan, yung medyo ilalim na part at nagaganon yung ano. Yeah, marami yan eh. ganyan. From armpit, papunta sa ilalim, papasok sa nipples. Parang umiinit, Lord, ah. Oo nga eh. Hindi. Ito Ito naman, naman yellow. serious side Oh, naman. serious side. Oo. Anong hindi alam ng tao tungkol sa'yo? Tahimik lang ako. Ayun. Tsaka, awan ko lang kung sensitive to, Lord, ah. Na-ambush daw yung ano niya. Parents mo ba? Dad mo ba? Yung father ko, he was assassinated in the line of duty kasi judge siya. Ah, So, marami mo siyang mga inawakang kaso na murder, gangs. So, yun, dahil sa trabaho. Alam mo sa province, kung ang parent mo ay nanay mo doktora, tatay mo, hindi pa nga lawyer, judge pa eh, di ba? Sobrang ibang klase yung Respect. Oo, yung respect sa lipunan yan. Nung umuwi ka ba sa inyo sa Dagupan, ano naman yung reaction ng iyong mga kababayan doon? Noong una, syempre parang nagulat sila. Tapos, ayun nga, basta inassure ko, importante kasi sa akin yung yung family ko. Inassure ko ang mom ko at saka yung mga family ko na trust me, hindi ko na may papahamak sa sarili ko. And they trust me, kaya nga nila ako hinayaan na ipagpatuloy ito eh. Kinibap ko yung medicine because I've earned their trust na hindi ko papahamak yung sarili. Ano yung hindi mo gagawin in front of the camera? Ano ba? Wow, nag-isip. Ibig sabihin, wala halos. Kaya ko mag-orgasm sa harap ng camera. Ano bang hindi ko gagawin? Paano ka mag-orgasm in front of the camera? Kailangan ko ng tulong eh. Pamilyado na ako, Tol. Nasa gitna ng aming relasyon ang Ang ano? Panginoon. May boyfriend ka ba ngayon? Wala eh. Wala. Wala. Ano bang hinahanap mo sa isang Oo nga. lalaki? Isang lalaki. What's the best way to Huwag get mong into your titigan ng pants? ganyan, ha? Wow! Ito may heart muna. Sorry, okay. Ako So, ba, heart pasaya muna. ba ako? Sa ngayon, lumalamang si si Lord Sorry, eh. Tol, ha? Is it possible to actually... Hindi na, kasi syempre naman na, di ba? Parang, Hindi, sa ano natin, ano? Is it actually possible to have sex without having to pass through the heart? Para sa'yo? oo, posible yan. In fact, nangyayari ngayon yan. Or kailangan ba pag... Thank you. Gwapo niya, no? Iba yan? Nako, kakasala yan. Or sa tingin mo ba, ikaw ba yung klase na parang after every sexual encounter, may emotional connection kahit pa paano? Alam mo, yun nga yung gusto kong ipaalala. Gusto kong paalahanan yung mga kababaihan. They mistake love for sex. Akala nila, porket nakipag-sex yung lalaki sa kanila, pagmamahal na yun. Oo. Yung tandaan nyo, mga hipag, ha? Kaya yung mga babae nag-i-invest ng emotion sa ganyan. Ganon talaga Dapat kasi hindi ang ganon. babae. Bakit ganon? Ganon kasi talaga ang babae. Malinaw naman yung usapan sa simula, tapos parang... At parang ang lakas ang opinion mo tungkol dyan, Jun. Kasi ganon talaga ang babae. Ibang mag-isip ang babae Oh, sa yan. lalaki. Ang sa lalaki, sex lang talaga. Sa girls, may emotional attachment. Yung nga palagi ko sinasabi sa mga followers ko na huwag niyong iisipin na sex is equals to love. Ito na ang top 5 rules ng impeachment court kung gagawin siyang reality show. Para bumilis ang proceedings at para mas maging interesante para sa masang Pilipino. Sa number 5, para makatipid sa gastusin, daanin na lang sa botohan. Pero hindi basta-basang boto. Kung prosekusyon, text P to 2166 o kung depensa naman, text D. Bawat text ay nagkakahalaga ng 5 piso. Number 4, para hindi mabore yung mga manonood, i-rap na lang ni dating Justice Secretary Serafin Cuevas at Representative Neil Tupas ang kanilang mga argumento. Parang rap battle, parang flip-top, pero sa Latin. Sa number 3, kagaya ng ibang reality show, dapat every week meron ding nai-eliminate na mga abogado. Yung mga tatanga-tanga. Sa number 2, dapat every Thursday ay Elvis Night. Imbis na togang pula, naka-all-white Elvis costume ang mga hurado at kanya-kanyang kanta ang mga abogado ng Elvis songs. Si dating Chief Justice Cuevas, alam ko paborito na to, When I'm 64. Teka, sa Beatles pala yun.
At ang number 1 rule sa impeachment court, kapag ito ay naging reality show, dapat 3 lang ang judge. Parang American Idol, si Manong Senate President Juan Ponce Enrile, si Supreme Court spokesperson Maidas Marquez, at syempre pa, si Miss Chris Aquino. Para patas na, masaya pa. Syempre, kontrobersyal pa yun. Ano talaga yung major turn-ons para sa'yo? Mabait, number 1. Okay. Tapos yung mata, kind Mata? eyes. Tinatawag na kind eyes. Hindi ka na pwede, tol. Bakit? Gusto ko sana manghingi ng payo eh. Ano, sige, ano, Kasi kung payo may asawa na kasi ako. Oh, kaya. So- May asawa ka na ba? Oh, kaya hindi na ako pwede ma-attract ayun, sa'yo. ayun. Sige. Ano yung pwede kong gawin para tumagal yung relasyon namin? Ba't parang kanina iba yung kinikwento mo sa akin? Relasyon. Oo. Kasi ganito yung may kasabihan nga ako eh. Sabi ko sa Twitter ko, if you want to keep your woman, stay romantic. If you want to keep your man, stay horny. So dapat ikaw, patuloy pa rin yung panliligaw mo sa kanya. Paano pag pagod ako? Siyempre, galing trabaho. Minsan, hindi mo na... Maglaba ka. So, Yeah. parang... Paano kung biglang hinahanap sa'yo? Pagod ako. Hindi pwede. Ikaw, Hindi, ganun romantic, ka? romantic. Romantic ang... Ay, yung tungkol sa sex naman, isa lang naman ang rule eh. Ladies should always come first. Dapat hindi ikaw ang Eh, paano pag kinalabit ko si Mrs. Nako, tas alam mo ayaw? mo ka, Paano yun? parang mahirap yan kasi according to studies, malaking percentage ngayon ng Filipino males ang nag-premature ejaculation. Totoo yun. Totoo yun. Kaya nga ano eh, may mga tips Pero- ako dyan. Sige nga, paano yan? Well, marami eh. Dapat practice makes perfect. Ang sabi naman ng iba, it's because because of masturbation, kaya nag-premature. Hindi. Ibig Kasi- sabihin kulang. Para tumagal ka sa kama, you need to control. Andyan yung muscle control. Alam mo kung kailan ka titikil. Pwede ba lagyan ng goma para mapigilan? So, mabait, kind eyes, ano pa, sense of humor. Mga Sense of humor, tsaka yung lips, ganyan, no? Lips. Parang sarap kumain. Ng Parang food, yung mga ganyan. bigote, hindi mo Mga binanggit bigote. yung bigote. Ito kailangan i-trim ng konti. Pero pwede yun, di ba? Pang ano? Oo, pero kailangan i-trim mo siya ng konti. Eskoba ng pag-ibig to. Mocha, meron kaming kaibigan, ang problema niya, sinuchorva niya yung hipag niya. Ay, Hindi ba pwede yun? mali yun. Hindi na kasi ano yun eh. Hindi na responsable yun Hindi eh. responsable. Ang dami namang babae dyan, di ba? Bakit naman yung kamag-anak mo pa? So, mali yun. Mali yun. Mali. Technically, sa bagay, Paano kung mali may nga. chemistry sila ng Oo. hipag? Kahit na. Dapat ano naman, yung... Nangyari na ba sa'yo mo ka na, okay, beyond sex, yung na-in-love ka sa isang lalaki na hanggang ngayon hindi mo siya makalimutan? May ganun ka ba? Oo, kasi malaki yung ano niya eh. Malaki. Papunta tayo dyan sa issue na yan. Ang dami nagsasabi na, hindi, it's not about the size, it's how you do. Performance. Kasi malaking kasinungalingan ba yun? Alam mo Parang, is it when women say that, is it a way of saying na parang ayaw lang nila mapahiya yung guy? Kaya, factor talaga yung performance ng guy. Oo. Kaya nga sa vlog ko, tinuturoan namin yung mga lalaki na gamitin yung ibang parts nila. Hindi lang naman yun ang meron sila. Meron sila mga daliri. kumbaga, mga tatrabahuin cheese ka pad. talaga, ganyan. Oh yeah. Ang sex kasi it's art. Kaya kailangan you have to master your art. Learn the techniques. Ano pa yung ibang mga aspekto ng katawan ng babae na parang hindi na-explore ng lalaki? Kung kunyari, yung tenga, mga ganyan. Yeah, yung mga erogenous zones, yung tenga, yung neck, yung shoulders. Tama ka. Kasi parang what you're showing is that sex is not just a matter of in and out, in and Oo out. eh. Pwede siya explore at magbigay ng matinding kaligayahan para sa sangkatauhan. Tama ba Kasi yun, yun Jun? yun, di ba? That's the highest form of intimacy eh. You want to feel loved, appreciated. Tsaka sacred, no? Dapat sacred yung sex. May ritual dapat yung ginagawa. Sorry kasi kaming dalawa, malalaking tiyan namin. Oh. Factor ba ngayon yung well-sculpted abs na parang pandesal talaga? Siguro ano eh, tanong ko sa'yo, kung ikaw, mag-enjoy ka bang kasex yung sarili mo with your own body? Well, Ako, ginagawa ko, lalagay ako ng sinturon dito. Tapos pag namanhid na, parang ibang tao na. Ang point ko, kung gusto mo mag-enjoy ka at yung partner mo, dapat alagaan mo rin yung katawan mo. Hindi ka
nag-ab-workout para sa sarili mo eh. O kaya para sa partner mo lang, para sa inyong dalawa. Okay. So kasama rin yun syempre. Dapat hindi ka obese, mag-diet ka. Wow. Pero kung talagang kailangan mo nang makipag-sex ngayon, malaki yung tummy mo, pwede naman yung cowgirl position na sa ibabaw yung babae. Yung mga tunay na lalaki, walang abs eh. Okay, so yun na, cowgirl. Okay, reverse cowgirl. Oo. Vanity sa lalaki, turn on, turn off. Sa akin, turn off. Ayoko na mas maarte pa sa akin yung guy. Tsaka maraming lalaki na mukhang malinis, tapos pagdating sa bahay, So, borat. teka, Ayoko yung mas parang babae pa sila kaysa sa akin. so bottom line, okay, you'll never do it with a fat dude. Hindi naman sa never, except kung talaga mahal ko siya. Pero, yeah. Unless na mahal ko siya. Oo, yan tinatawag Kailangan na. kasi meron ka rin standards eh. Oo eh. Tama. Kasi kahit sabihin mong walang kinalaman ng sex, kahit relationship yan, it all begins with the physical. Tsaka Yeah, unang-una physical binubusog mo muna yung mata mo eh, di ba? Kaya nga Bago dapat lahat. yung mga kababaihan, hindi nila pinapabayaan niya yung katawan nila just because napakasawa na nila yung dream man Totoo. nila. Yan, narinig mo yan, Jun, ha? Dapat inaalagaan pa rin ng babae yung kanilang katawan para sa Oh, ayan, mister. Lord, bago tayo magpaalam, Oo, gusto oo. mo muna magpapirma sa hipag natin. Oo, higa naman. Hipag, papirma naman hipag. Oh, sa boss ko to eh, sa Donnie Ray Cruz. Donnie Ray Oo. Cruz. Ayan. Parang kilala ko yun ah. Malaki Malamang tiyan yan. kilala mo na yan. Malaki tiyan Oo. yan. So yan mga bayaw, naku, napakaswerte natin ngayong gabi dahil pinuunlakan tayo ng ating idolong si Miss Mocha Uzon sa kanyang napaka-busy schedule para bigyan tayo ng napaka-enlightening po na mga aral tungkol sa ating lipunan, tungkol sa ating katawan. Ayan. At si Jun Sabayton ay nagpapapirma ng kalendaryo. Miss Mocha, maraming salamat sa oras mo. Salamat po, Thank Miss Mo. you. Miss Mo Thank ka. you, thank you. Kailan kita pwedeng i-feature sa vlog ko para pakita ko yung toys ko? Anytime, Talaga? anytime. Miss Mo ka, kung pinagbibigyan mo yung ating mga hipag na gusto ko sa'yo, baka pwede naman makahingi ako ng isang kiss. Eh, may asawa ka na, di ba? Kahit ang beso lang. o Kasi ano ikaw lang. na lang Ako na lang? sa akin, oo. Naku, Diyos ko, wag na baka magalit si Mrs. Yung ano. Sige na nga po, ito walang mali siya. Okay. Yan, okay. Beso lang. Ayan, mga bayaw, ha? Si Lord po, Ang wala ating ko. hipag. Ayan. Oo. Ayan. Ako, wala po asawa yun. Ah, talaga? So, mga bayaw, maraming sa panood ng... Ano pangalan show natin? Wasak. Wasak. Wasak Okay. TV, oh. Dito lang po sa Action TV 41. Miss Waka, maraming salamat. Maraming salamat po. Bango? Sorry, Jun, may asawa ka na eh. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Tara. Tara. Hoy, ano? Ay, nako! Sinasayang ang serbesa. Maraming nauuhaw sa mundo, mga bayaw. Huwag na huwag tutularan ang gantong klaseng pag-uugali. Dito, ngayong gabi, sa Tamang Toma, tuturuan namin kayo ng tamang proseso ng pagbuhos ng serbesa sa baso na hindi masasayang dahil sa maraming bula. Mali Una, ba to? mali yan. Kumuha ng baso, kunin ang serbesa. Importante na nakatilt ng pagganyan ang baso. Importante na dahan-dahan ang buhos para hindi magkaroon ng bula. Galing, ha? Kita niyo naman, bayaw, Hindi sumasabit sa mga bigote namin. walang bula na hindi aapaw sa baso. Daddy Jun, pakisubok. Ikaw. Teka, bawasan mo muna yan. Ubusin mo yan. O yan, ngayon, gawin mo. Dahan-dahan. Pahiga. Pahiga. Masiga pa. Okay na yan. Galing, wala kang bago. Ikaw naman. Yan. May tumutulo. Dahan-dahan. Pasok mo yung bote ng konti. Yan. Tama, walang bula, ha? Ikaw naman, Nong. Nung, parang may tama ka na, Nung. Ano nga? Baka uwi ka pa ba niya ng Lucena? Oh. Walang bula. Galing. Ayan, mga bayaw, ha? Ganyan po, ang tamang pagbuhos ng serbesa para walang nasasayang dahil maraming nauuhaw sa mundo ngayon. Dito lang yan, sa Tamang Toma. Cheers! Cheers! Happy birthday!